Si Kisaria Abramidze ay kilalang Georgian model, influencer, actress at isang TV host. Pero maliban dyan, siya isang transgender at kauna-unahang trans na lumabas sa national TV sa Georgia. Isang trailblazer, public figure at isang trans na nakikipaglaban sa pagkakaroon ng diskriminasyon lalo na sa mga LGBTQ+ community. Siya ay ipinanganak na lalaki pero bata pa lang siya ay alam niya na may mali sa kanyang katawan. Dahil alam niya na siya ipinanganak na babae sa katawan ng lalaki. 22 years ang nakakalipas, lumipat si Kisaria kasama kanyang ina sa Tbilisi, ang kapital ng Georgia, para lamang matakasan ang puot at diskriminasyon na kanyang hinaharap sa kanyang bayan. Pagdating nila doon ay lumapit ang ina ni Kisaria sa isang salon owner na si Zizi na kilala na mabait at matulungin. Hiniling niya na bigyan ng trabaho ang kanyang anak at pumayag naman si Zizi. Katunayan ay nagustuhan ni Zizi si Kisaria dahil mabait, maaasahan at masigla itong tao. Dahil hindi lamang trabaho ang turing ni Kisaria sa salon, kundi parang sengtuaryo na rin niya. Sa lipunan na kahit ang paglalakad sa kalsada ay napakadelikado, nagsasalitan pa ang mga staff ng salon para samahan siya sa pag-uwi kada gabi. Unang nakilala si Kisaria dahil sa isang game show na tinatawag na Time of Truth. Pero kahiyan lamang inabot ni Kisaria imbis na tanggapin siya ng publiko at maging mabait sa kanya. Dahil ang mga tanong sa kanya ay napakamalupit. Gaya na lamang ng, magiging masaya kaya ang mga magulang mo kung hindi ka ipinanganak? Kung hindi ba dahil sa kagustuhan mong baguhin ang iyong kasarian, mananatili ka kayang simpleng probinsyanong lalaki? At tatayo ka ba bilang lalaki sa kapatid mo na babae kung kinakailangan? Pero hindi yon pinatulan ni Kisaria, sinagot niya ang mga tanong na may tiwala sa sarili at may dignidad, kahit na halos hubaran na siya ng host sa kanyang mga tanong. At matapos ang show na yon, umuwi si Kisaria na may dalang 4,000 Georgian lari o kulang-kulang 80,000 sa peso. Taong 2014, inanunsyo ni Kisaria sa publiko ang tungkol sa kanyang gender reassignment. Sa paglipas ng panahon, ay tumatak na ang pangalan at mukha ni Kisaria sa mga telebisyon sa Georgia. Hindi na siya makalimutan ng mga tao, wala na rin siyang pakialam na ilabas ang totoong siya at ang kanyang pagkatao at para sa kanya ay wala siya dapat ipaliwanag sa mga tao. Halos nakatuon din ang media sa kanya. Iba-iba din ang nagiging emosyon ng mga taong nakakapanood sa kanya. May iba na hinuhusgahan siya, tinatawanan at may iba naman na hinahangaan ang kanyang lakas at tibay ng loob. Pero kahit na ano man ang tingin ng mga tao sa kanya, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay masaya siya at wala siyang tinatapakan na tao. Minsan ay hindi rin naging mabait ang mga media sa kanya. Ang mga manunood ay naging malupit din sa kanya. Pero niyakap ni Kisaria ang atensyon at tinatanggap niya ang lahat. Para sa iba, siya ay may sayad na sa pag-iisip. Sa iba naman, ay isa siyang mandirigma. Para naman sa iba, ang totoong si Kisaria ay makikita lamang sa oras na siya ay mawala. Taong 2018, tumuntong sa international stage si Kisaria para ipresenta ang Georgia sa Miss Transstar International Pageant sa Spain. Makikita siya sa mga talk shows, TV programs at commercials. Hindi hinayaan ni Kisaria na basta na lamang siyang makakalimutan ng mga tao, ang kanyang mukha at ang kanyang boses. September 18, 2024, natagpuan ang katawan ni Kisaria sa loob ng kanyang apartment na duguan at nag-aagaw buhay. Ang investigasyon sa kanyang pagkamatay ay nagsimula sa kanyang apartment sa Kandili Street sa distrito ng Digumi sa Tbilisi. Kaagad na kinurdo ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen. Ang eksena sa loob ay magulo. Nagkalat ang forensic powder, mga itinapong gloves, mga upos ng sigarilyo at ang nakakatakot na eksena. Ang forensic pathologist na si Katavan ay sinuri ang katawan ni Kisaria. Ang sanhi ng pagkamatay ay acute anemia dahil sa napakaraming nawalang dugo. Dahil si Kisaria ay sinaksak ng 28 beses at 4 sa mga sugat na yon ay patal. May nakuha ding surveillance footage ang mga investigador mula sa mga kalapit na lugar. Bandang 6:53 ng gabi, isang lalaki ay lumabas mula sa taxi sa labas ng apartment building ni Kisaria. Bago pumasok, tumigil muna saglit ang lalaki sa isang tindahan. At pagkalabas niya ay may dala na itong grocery bag.
Naglakad siya patungo sa apartment ni Kisaria at saka pumasok sa apartment bandang 6:56 ng gabi. Ang lalaki ay makikitang hindi mapakali habang inaantay na bumukas ang elevator paakyat sa unit ni Kisaria at parang kinakabahan. Pagbukas ng elevator ay umakyat na ito sa apartment unit ni Kisaria. Bandang 7:10 ng gabi makikitang tumatakbo pababa ng hagdan ang lalaki. Halos 14 minutes lamang nakakalipas simula nang ito umakyat. Di nagtagal ay nakilalang mukha ng lalaki ng mga kapitbahay, mga kaibigan at sa internet. Ang lalaki ay kinilalang si Becca Gianni, isang 26 years old na security guard sa isang local bar. Kaparehong lalaki makikita sa mga Instagram photo ni Kisaria, ilang oras ang nakakalipas bago ito pinatay. Pero nakakapagtaka dahil kaagad din niya itong binura. Balikan natin ang nangyari bagong pagpatay noong September 18, 2024. Bandang 1:00 ng hapon, si Kisaria ay nasa salon ng kanyang kaibigan na si Sonia para magpaayos ng kanyang buhok at magpa-makeup. Masaya at madaldal si Kisaria noong mga oras na yon hanggang sa nag-ring ang kanyang cellphone. Doon biglang nagbagong lahat. Nag-iba na ang ekspresyon ng kanyang mukha at nag-iba na din ang mood sa loob ng salon. Ang tumawag kay Kisaria ay si Becca. Pinipilit niya si Kisaria na makipagkita sa kanya. Ang kanilang relasyon ay on and off. May mga oras na napaka-sweet nila at may mga oras din na nauuwi sa sakitan ang kanilang pag-aaway. Katunayan ay pangarap ni Kisaria na makasal kay Becca at handa siyang isapubliko ang kanilang pagmamahalan. Pero tumanggi si Becca. Isang linggong nakakalipas ay nakipaghiwalay na si Kisaria kay Becca dahil alam niya na wala naman itong plano sa kanilang relasyon. Pero parang walang balak si Becca na pakawalan si Kisaria. Ayon sa mga taong malalapit kay Kisaria, hindi lamang magulo ang kanilang relasyon, kundi nakakatakot din. Minsan na silang nagsama sa apartment ni Kisaria, pero madalas ay naririnig ng mga kapitbahay ang kanilang pag-aaway. Pero walang naglakas ng loob para tumawag ng pulis, kahit na si Kisaria ay hindi rin magawang tumawag ng mga pulis. Sa kabila ng mga pasa, takot at pananakit, muling bumalik si Becca sa apartment ni Kisaria sa kalagitnaan ng gabi. Pinupukpok niya ang pintuan at nagsisisigaw na papasukin siya ni Kisaria. May pagkakataon pa na bugbog sarado sa kanya si Kisaria at katunayang na hospital pa ito dahil sa matinding sinapit sa kamay ni Becca. Ayon sa mga kaibigan ni Kisaria, madalas na monitor ni Becca ang lahat ng mga bagay kay Kisaria. Gaya na lamang ang pagsuri ng kanyang cellphone, pagpuna sa mga sinusuot nitong damit at ang pagdikta kung ano ang pwede at hindi niya pwedeng isuot. At kapag hindi sumunod si Kisaria, siguradong bugbog, sakal, sa bunot ng buhok at matinding pang-insulto ang kanyang inaabot. Kaya nakipaghiwalay din si Kisaria kay Becca dahil madalas din itong masangkot sa mga gulo at nahihiya siya na maugnay kay Becca. Ang dating masigla at masayang mga post niya sa kanyang social media ay napalitan na ng mga post tungkol sa pang-aabuso, tungkol sa mga red flags at tungkol sa kaligtasan sa buhay. Isinulat at ibinahagi pa niya sa kanyang social media na siya ay nasa isang toxic na relasyon sa loob ng 2 taon. At kung marami man ang nagtatanong sa kanya kung bakit siya nawala sa TV, ay yun daw ang dahilan. Magugulat man daw mga tao pero siya ay naging biktima ng manipulasyon at pananakit. At umalis daw siya pansamantala sa bansa para matakasan ang mahirap na sitwasyon na kanyang pinasok. Pagbalik daw niya ay siguradong may gagawin siyang aksyon at magiging advocate din umano siya laban sa karahasan. Nagpasalamat din siya sa kapitbahay niya na sumaway kay Becca noong mga oras na nagwawala ito sa labas sa kanyang apartment. Dahil kung hindi daw dahil sa kanya ay napatay na sana siya ng lalaki. Ikinuwento pa niya na isang buwan ang nakakalipas, dinala siya sa Gudu Shaori National Medical Center. At nagbigay pa siya ng payo sa mga kababaihan na huwag sayangin ang mga taon kasama isang manipulative at narcissist na lalaki. At ipinunto ang salitang no to femicide, na hindi na bago sa kanilang bansa o sa kahit saan mang bansa. Pero makalipas lamang ilang sandali ay binura din ni Kisaria ang kanyang mga post. Maaring pinilit siya ni Becca na burahin o maaring umaasa pa siya na magbabago si Becca. O di naman kaya ay gusto niyang paniwalaan ang lalaki na dati niyang minahal. Para makaiwas at makatakas kay Becca, pumunta muna sa Turkey si Kisaria. Pero sa huli ay bumalik din naman ito. September 18, 2024, alas 5 ng hapon. Umalis si Kisaria ng salon kasama mga kaibigan. Ayon kay Sonia, naalala pa niya na malinaw na sinabi ni Kisaria na hindi siya makikipagbalikan kay Becca kahit na anong mangyari. Pero hindi tumigil sa kakatawag si Becca. Nagmamakaawa at nakikiusap.
Noong hindi yun umubra kay Kisaria, nangako siya ng isang bagay na gusto-gustong marinig ni Kisaria. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Kisaria. Habang nakaupo sa sasakyan at napapalibutan ng kanyang mga kaibigan, biglang sumaya si Kisaria sabay sabing, "Girls, sa wakas ay ikakasal na ako." Kumikinang pa ang kanyang mga mata habang sinasabi ang mga salitang yon. Talagang naniwala siya kay Becca. Bandang 6:00 ng gabi hinatid siya ng kanyang mga kaibigan sa kanyang apartment. Bago makapasok ng apartment, tumawag ulit si Becca kay Kisaria para sabihin na pumayag na siya na isapubliko ang kanyang relasyon. Makalipas lamang ilang minuto ay nagpost na si Kisaria ng kanilang larawan ni Becca sa kanyang Instagram na magkasama. Nagulat ang kanyang mga kaibigan dahil alam nila na mapilit si Becca na itago ang kanilang relasyon dahil ayaw niya itong isapubliko. Noong tinawagan nila si Kisaria ay halos walang mapaglagyan ang kasiyahan ni Kisaria. Sinabi pa niya na gusto ko ni Becca at gusto niya akong pakasalan. Ngayon ay pupunta siya para hingi ng aking matamis na oo. Kaya humanda na kayo para maging bridesmaid at magsuot ng pulang damit. Minessage pa ni Kisaria ang ina ni Becca para sabihin na, "Sinabi ng anak mo na gusto niya akong pakasalan, payag ka ba?" Ang hindi alam ni Kisaria na hindi wedding ring ang dala ni Becca dahil sobrang iba ang laman ng utak nito. Ang dala nito ay ang kutsilyo na kakabili pa lamang niya. Matapos niyang masaksak ng 28 beses si Kisaria, mabilis na inimpake ni Becca ang kanyang mga gamit mula sa apartment ni Kisaria. Kinuha niya ang kanyang mga damit at ipinasok yon sa itim na bag at saka tumakbo paalis. Pumunta siya sa bahay ng isang kamag-anak na nasa malapit lamang para maligo at tanggalin ang mga dugo sa kanyang damit at saka umalis. Pero hindi nagtagal ay na-track siya ng mga pulis sa Kutaisi International Airport kung saan siya inaresto ilang oras lamang pagkatapos niyang sinubukang tumakas ng bansa. Habang nasa police station ay umamin si Becca. Ayon sa kanya, kaya niya pinatay si Kisaria dahil ininsulto nito ang kanyang ina at kapatid na babae at saka idinitalya ang lahat. Ayon sa kanya, pumunta siya sa butika para bumili ng gamot para sa blood pressure. Pumunta siya sa apartment ni Kisaria para makipag-usap. Pero habang kausap umano niya ito ay bigla itong umiyak. Doon na niya tinanong si Kisaria kung bakit gano'n ang kanyang mga kilos. At doon na daw niya inumpisahang saktan si Kisaria. Inamin niya na bumili siya ng kutsilyo bandang 3:50 ng hapon sa Karavani. Nung tinanong siya ng mga pulis kung ilang beses niyang sinaksak si Kisaria, sinabi niya na hindi niya matandaan. Sinabi pa niya na gusto at mapilit si Kisaria na isapubliko ang kanilang relasyon. Ngunit ayaw daw niya kaya napilitan siya makipaghiwalay sa nobya. Dahil alam niya kung ano ang kahahantungan kapag nalaman ng mga tao na isang transgender ang kanyang nobya. Sa kasunod na araw ay nagsimula na daw mag-post si Kisaria ng mga video sa social media na magpapainit ng ulo ng kusino mang lalaki. Humarap sa paglilitis si Becca para sa pagpatay kay Kisaria. Umamin siya pero sa kasong premeditated murder lamang. Itinanggi niya kung gaano kabrutal ang pamamaraan na kanyang pagpatay. Itinanggi din niya na isang hate crime ang nangyari. Kahit na makikita naman kung gaano kasakit ang pamamaraan ng kanyang pagpatay kay Kisaria. Kung mahahatulan siya ay mahaharap siya sa 16 to 20 years na pagkakakulong o life imprisonment. Isang araw bagong pagpatay kay Kisaria, ipinasa pa ng Georgia ang isang batas laban sa mga LGBTQ+. Na ipinagbabawal ang gender transition, same-sex marriage at kahit ang diskusyon patungkol sa sexual orientation. Kaparehong-kapareho sa gay propaganda law ng Russia. Pero bakit parang nagkataon ang pagpatay kay Kisaria? Takot ba si Becca na ma-expose at nahihiya sa kanilang relasyon? O isa lamang siya sa mga lalaki na hindi matanggap na nawawalan siya ng kontrol lalo na sa kanyang karelasyon? Ang tanging alam lang natin na mahal siya ni Kisaria at pinatay niya ito dahil sa pagmamahal na yon. Sa interview ng ina ni Becca ay sinabi niya na sobra siya nagulat sa nangyari at nagpaabot pa siya ng pakikiramay sa ina ni Kisaria. Humingi din siya ng paumanhin sa nagawa ng anak nito kay Kisaria at tanging sorry lamang ang kanyang nabibigkas. September 22, 2024, hinatid sa kanyang huling hantungan si Kisaria. Pero kahit sa kanyang kamatayan ay humarap sa rejection si Kisaria. Ang Georgian Orthodox Church ay tumanggi na ilibing si Kisaria dahil sa kanyang gender identity. Ang presidente ng Georgia ay dumalupa sa libing ni Kisaria at hayagan niyang kinundina ang nakakatakot na pagpatay kay Kisaria. Ito ay higit pa sa isang trahedya. Isa itong kultura na naghahati sa paniniwala ng mga tao sa bansa.
Isang krimen na maaring ang nag-udyok ay ang paniniwala ng lipunan at saradong isip patungkol sa mga miyembro ng LGBTQ+. Napag-alaman din na si Kisaria ang sumusuporta pinansyal kay Becca. Isang malupit na ganti sa kabaitang ginawa niya para sa lalaking minamahal. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Becca at nag-aantay ng kanyang hatol. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!